DJ Long on the mix. Kay gipanumpa ko na. Magandang morning sa inyong lahat! It's me again, Alicia ninyo. Pagkadayon na. Kaysa Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. kalit. Ang sarap talaga mag-exercise pag umaga, no? Yung kamot kamot. Alright. Mga minamahal. Alright. Anyway, okay, mamaya na tayo mag-exercise. So, grabe ba intro ni Mimoy? Masayaw-sayaw lang kayo. Oo, mga minamahal. Ito. Nasaan na? Hahanapin ko lang nasaan na mga minamahal ang mga nagsasabi na umuwi ka na, Sara Duterte, kasi anytime soon abay ipoproklama ka na bilang presidente ng bansang Pilipinas. 'Di ba? Oh, yung mga nagsabi niya nasaan na, hindi natin makita. Mga minamahal, hindi na natin sila masilayan. Mga minamahal. Bakit kaya? Kasi mga napahiya. Ang sabi pa nga nila noon, final na daw po yung desisyon ng Supreme Court. Oo. Finale na daw po. Anytime soon. Pwede nang maupo bilang presidente itong si Sara Duterte. Ang akala kasi nila, kinampihan sila ng Supreme Court. Well, parang ganun na nga. Mukhang kinampihan sila. Kasi the way na pinahirapan tayo na mag-file ng impeachment. Pero hindi ibig sabihin na pinahirapan tayo. Aba, hindi na tayo magpa-file. Gets ninyo, mga minamahal? Sige, sundin natin tong requirements. Oo, ang panibagong rules ng Supreme Court in terms of impeachment. Kasi kung nagawa nga natin na makakuha tayo ng 1/3 votes noon, 'di ba? Sa Kamara. Ngayon pa kaya nagigil na yung sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Kung nagawa nga natin makakuha ng 1/3 votes diyan nga po sa Kamara para makapag-file ng impeachment complaint at rekta na sana for trial kung sinunod lang yung usapin ng forthwith at hindi pinatulog ni Chis Escudero, 'di ba? Ngayon pa kaya, mga minamahal, sobrang daming Pilipino ang gigil po na makamit ang accountability, ang transparency. Kahapon nga, February 2. Diba dapat February 6 magpa-file ng impeachment? Magulo kasi ang Supreme Court. Naglabas sila ng desisyon. Wala nang tayong tinatawag na session days dahil ito po ay calendar days na. At saka yung proper na pag-file ng impeachment dati na 3, naging 4 na. Oo. Tapos, ngayon, pwede nang makapag-file ng bogus din na impeachment dahil nga po sa ginawa ng Supreme Court. Wait lang, may tumatawag sa akin, mga minamahal. Okay, nagbabalik tayo. Meron sa ating tumawag kanina na-interrupt tuloy itong record na video natin. So, sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, medyo pinahirapan nga tayo ng Supreme Court. Pero kahit ganun pa man, dahil sabi ko nga sa inyo, sa huling sinabi ko, na pwede nang makapag-file ng bogus na impeachment. Biruin nyo dati kapag nag-file ka, tapos tinanggap yan ng Justice Committee, yung impeachment, initiated na, doon pa lang magka-count ang 1-year rule bar. Ngayon naman, kahit pa, mga minamahal, hindi yan kinuha ng Justice Committee as long as nag-file ka, kahit wala namang sense yung impeachment mo, ay counted na yan sa 1-year rule bar. So, medyo pinahirapan nga talaga tayo. Dito nga po para mapanagot ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit pinahirapan tayo, susuko ba tayo, mga minamahal? Hindi. Mas lalo po tayong nagpapalakas. Mas lalo po nating ipapakita na tayo po ay gigil na
sa tunay na hustisya para nga po dito sa ating inang bayan na gusto na nating mapanagot ang mga magnanakaw, gusto na nating mapanagot itong mga walang ibang ginawa, oo, dito po sa taong bayan, kundi gulangan tayo, 'di ba? So, medyo nakakalungkot lang. Kahit paano kasi nahirapan din tayo eh. Pero kahit ganun pa man na tayo ay pinahirapan, isa lang yung masasabi ko. Mga minamahal, hindi pa din si Sara Duterte ang presidente ngayon. Oo, wala pa din, hindi pa din si Sara. Gets ninyo? Walang presidenteng Sara. Kahit anong ginagawa nila, sabi nila, umuwi ka na, Vice President, kasi anytime soon, idideklara ka na. Naghakbang ng maisog rally na sila before, ganun din yung sinabi nila. 'Di ba? O yung nag-INC rally, ganun din yung sinabi nila. Umuwi ka na, Sara, kasi ikaw na yung i-declare na presidente. Ito lang yung napapansin ko Lagi talagang nasa galaan, no? Mga minamahal. Itong si Sara Lustay, lagi talaga siyang nasa galaan. Every time na mayroong rally, yung mga DDS, hindi niya pinapansin. Hindi siya sumasama, no? Bakit hindi kaya siya sumasama? Kasi nahihiya siya na konti lang. Yung mga pupunta, yung mga dadalo sa kanya. Feeling ko lang, nahihiya siya. Kasi sinisigaw nila na si Sara na daw yung magiging presidente, si Sara na daw yung idedeklara. Pero tingnan ninyo yung nangyayari, mga minamahal. Hanggang ngayon, ang presidente, si President Bongbong pa rin. 'Di ba? Si PBBM pa din, oo. Diba kahit na gaano pa kadami ang ginawa nilang destabilization, pakikipag-usap sa mga militar, pakikipag-usap sa mga tawag dito, mga pulis, 'di ba, na bumaliktad na sila. At the end of the day, si PBBM pa din ang presidente. Kaya kasi hinahanap ko, nasaan na yung mga nagsasabi na si Sara Duterte na daw ay ipoproklama? Hindi ba kayo nahihibang? Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili ninyo? 'Di ba, na papauwiin nyo si Sara Duterte, tapos ang ending hindi siya mapoproclaim, edi parang kayo lang din ang nagpahiya kay Sara Duterte. Alam nyo namang naglalamierda yung tao nandun sa ibang bansa. Bakit nyo pinipigilan? 'Di ba? Hayaan nyo siya dong magpakasaya sa ibang bansa habang ang mamamayang Pilipino uhaw na tulungan niya, naglalamierda siya. Konsensya niya na yun. Cargo de konsensya niya na yun. At saka kahit wala naman siya dito sa bansang Pilipinas, kahit mag-travel, yan si Sara Duterte, hindi naman talaga natin siya kailangan. Kaya naman mabuhay ng Pilipinas nang wala ang vice-presidente na imbisa na tumutulong ang ginagawa, abay nagpapasaway pa. Tama bang behavior yun, ma'am? 'Di ba? Tama ba yung tingnan nyo, Isa lang yung napansin ko. Eto na, yung Duterte fallout. Malapit na silang mabura sa mapa. Ang dami nilang issue Lahat sila may issue. Si Sara sa impeachment. Si Digong sa ICC. Si Basta yung pagiging bakla. Yung kay Pulong pa pala, yung 51 billion. Si Kitty Duterte, wake and bake. Ay, ang dami nilang issue. 'Di ba, mga minamahal? Napupuno sila ng kontrobersiya. Gets ninyo? Medyo nakakatawa ang isipin, pero wala tayong magagawa, mga minamahal Ganon talaga, may mga nauuto pa din sila. Di ba? Kasi tatay daw nila si Tatay Digong, na kahit ginugulangan sila, tatay pa din daw. Ang dami daw na build. Or baka naman na build ang utang. Di ba? Anyway, kayo ano masasabi nyo dito? It's me again, Alicia ninyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Yung lamang po at ingat, mga kababayan.